Breaking news, nagkagulo mismo sa loob ng Gaza at ang kaguluhang ito ay hindi sa pamamagitan ng puwersa ng IDF at ng puwersa ng Hamas, kundi ang kaguluhang ito ay sa pagitan ng Gaza Clan at miyembro ng Hamas. May hinuli ang Gaza Clan na miyembro ng Hamas at ito ay hindi basta-bastang miyembro sapagkat ito ay operatib. At ang miyembro ng Hamas na kanilang hinuli, hindi upang itago mula sa puwersa ng Israel, kundi hinuli nila ito upang parusahan. Pinatalikod nila ito at kanilang binaril. Talagang nawawala na ng kontrol ang Hamas sa Gaza dahil maging mga sibilyan sa Gaza ay kaya nang hulihin maging ang Hamas. Bakit nila ito hinuli at bakit nila ito pinatay? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay March 3, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa nangyayaring kaguluhan mismo sa loob ng Gaza. At ang kaguluhang ito ay sa pagitan ng mga sibilyan sa Gaza at ng miyembro ng Hamas. Normal na sa ating isipan na talagang magdadamayan ang mga kadugo kapag ang bawat isa ay nahaharap sa isang matinding kaguluhan. Pero sa haba ng panahon na gera na nangyari sa Gaza, patuloy na nagbabago ang isipan ng maraming mga Gazans. Marami na ang mga tumitindig laban sa Hamas. Kilos protesta ay isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Sinisin na rin nila ang Hamas dahil sa pagkawasak ng kanilang lugar at dahil sa matinding kahirapan na kanilang dinaranas. Isa na namang hindi kapanipaniwala ang ginawa ng Gaza Clan sa kanilang kapwa Palestino na miyembro ng Hamas. At ang nasabing miyembro ng Hamas ay isang operatib. Hinuli ito ng mga Gazan at kanilang pinarusahan hanggang sa humantong sa kanilang pagpatay. Bakit nila ito ginawa sa kanilang kapwa Palestino? Ipinaliwanag ito ng iba't ibang news agency sa Middle East at kahit pa sa Western News Agency. At dito ay ipinaliwanag ang dahilan kung bakit nag-alboroto sa galit ang maraming mga Gazans sa kanilang kapwa Palestino na miyembro ng Hamas. Kahapon ay maraming mga Palestino sa Gaza ang nagpipila. Ito ay upang kumuha ng supply, kumuha ng mga harina upang kanilang lulutuin. Ito ay isinagawa ng isang humanitarian aid. Kasamang pumila ang isang bata na nagangalang Abdul Rahman Shaaban Abu Sarma habang patuloy na ipinamimigay ang mga supply hanggang sa nagkakaubusan. Hindi umalis ang mga tao sa kanilang pila at pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang isang Hamas operatib at sumigaw. Ang kanyang isinigaw ay pinapaalis nito ang mga tao na nakapila sapagkat ayon sa kanya wala ng harina. Hindi sinunod ng maraming mga tao ang sigaw ng Hamas operatib. Kasama na ang bata na ating nabanggit kanina hanggang sa nagpaputok ito ng kanyang baril. Pero hindi pa rin natinag ang maraming mga Gazans marahil gutom na gutom ang mga taong ito. Hanggang sa dumating pa ang isang miyembro ng Hamas. Ganon din ang isinisigaw nito. Pinabubuwag nito ang pila ng maraming mga tao. Nagpaputok din ito ng kanyang baril sa ere. At dahil hindi pa rin natinag ang maraming mga Gazan hanggang sa itinutok nito ang kanyang baril sa mga tao. Sinigawan siya ng kanyang kasamang miyembro ng Hamas at sinabing, "Don't shoot, don't shoot." Pero nagpaputok pa rin ang isang miyembro ng Hamas. Sa kasamaang palad, tinamaan ang maraming mga tao. At isa sa mga tinamaan ay ang bata na ating nabanggit. Hindi ito nakaligtas. Nasawi ito. Maraming mga tao ang nakatitig sa Hamas member na ito. Umalis ang Hamas member na ito sa lugar na nangyari ang insidente gamit ang kanyang sasakyan. Pero ang hindi alam ng Hamas member na ito
ay natiktikan na siya ng maraming mga sibilyan. Nagtungo ang maraming mga Gazans sa pamilya ng batang nasawi sa pamamaril ng Hamas. At dahil nakilala ng mga tao ang nasabing membro ng Hamas, agad na kumilos ang Gaza Clan. Hinanap nila ang nasabing membro ng Hamas. And to make the story short mga kaibigan, nahuli nila ang militanteng taong ito. Ang video na inyong nakikita ay ang aktwal na pagdakip ng Gaza Clan sa nasabing Hamas operative. Hindi na nito nagawang pumalag pa sa dami ng mga sibilyan. Kahit na armado ang naturang Hamas member, hindi nagdalawang isip ang Gaza Clan na parusahan ang naturang membro ng Hamas. Dinala nila ito sa isang lugar upang i-execute. Ang pangalan ng Hamas pulis na ito ay si Ibrahim Shaldan. Pinaluhod nila ito na nakatalikod habang ang mga tao ay nasa kanyang likod. Nakatutok ang maraming mga baril sa kanya. Hindi nagdalawang isip na kalabitin ang gatilyo ng baril ng Gaza Clan. Nasawi si Ibrahim Shaldan hindi sa kamay ng Israel, kundi ito ay nasawi sa kamay ng kanyang kapwa mga Palestino. Dito ay lumabas ang kasabihan na nagsasabing kung ano ang iyong inutang ay siyang kabayaran. Maging sa banal na aklat ay may sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 7 na kung ano ang ating itinanim ay siyang ating aanihin. Para sa kaalaman ng karamihan, sa Gaza ay merong mga dose-dosenang mga clan at ang mga clan na ito ay medyo may kaya at ito ay mga armado. At isa rito mga kaibigan ay ang tinatawag na Abu Shamra family. Marami sa mga clan na ito hindi rin gusto ang ginagawa ng Hamas sa kanilang bansa. Nagkataon na ang isang Hamas member kumitil ng isang bata na kasapi sa Abu Shamra family. Marami rin ang mga nagsasabi na ang mga clan na nasa Gaza ay nagtutulungan. Kumbaga, meron silang organisasyon. At isa sa kanilang mga kasunduan, kung nahaharap sa isang malaking problema ang isang clan, ay obligadong tumulong ang ibang mga clan. Halos lahat ng mga negosyo na pinapatakbo sa Gaza, pag-aari ito ng iba't ibang clan sa kanilang lugar. Marami sa mga clan na ito ang sumisigaw laban sa Hamas. Lalong-lalo na mga kaibigan ang ginawa ng Hamas na pag-atake sa Israel noong October 7, 2023. Wala silang ibang sinisisi kung bakit nasira ang kanilang bansa at ang kanilang negosyo, kundi ang Hamas. Ano ang inyong masasabi sa ginawa ng Abu Shamra family sa isang Hamas operative na pag-execute nito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At sa lahat ng ating mga OFWs na nasa Israel, kumusta po kayong lahat dyan? Mag-ingat po kayo sa ating mga kababayan na nasa Lebanon, sa Middle East, sa Europe at sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayong lahat. At kung gusto mo ang ganitong mga content, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating napakaliit na channel upang ikaw ay maging updated. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!